Good evening, everybody. Good evening, Doc. Hello, Sis Sarah. Hello, Brother Ramel, Sis Good May. evening, Doc. Good Good evening po evening. sa lahat. Good evening sa inyo. Okay, let us start, Brother Ramel. Opening prayer tayo. Sige po, Doc. Okay, mga kapatid, let us pray. Saint Teresa of Avila, guidance prayer. In the name of the Father, Father, and and of the of the Son, Son, and of the Holy the Holy Spirit. Spirit. Amen. Lord, grant that I may always allow myself to be guided by you, always follow your plans, and perfectly accomplish your holy will. Grant that in the all things, great and small, today and all the days of my life, I may do whatever you require of me. Help me to respond to the slightest prompting of your grace, so that I may be your trustworthy instrument for your honor. May your will be done in my time and the eternity by me, in me and through me. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Good evening, brothers and sisters. Thank you, Brother Ramel, sa opening prayer. Hello, Welcome po, Brother Doc. Juvic. Hello, Sis Laarn. Sis Monet. Hello. Sino pa ang hindi ko nagat? Sis Maria. Good evening, Doc. Hello, good evening. So, ano tayo ngayon? 8 tayo ngayon dito sa Zoom. Okay, at sa mga nanonood ngayon sa Facebook, good evening sa inyo. Welcome sa ating Wednesday lecture, Faith Seeking, Understanding, Knowing Our Catholic Faith. Okay? So, mute ko muna kayong lahat before I start. Okay. Then, where is my... I will pin this. Okay. A journey to the union with God. So, I think hangong ito sa biblical verse na sabi ni Jesus, "In my Father's house there are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you." John chapter 14 verse 2. So itong interior castle na sinulat ni Saint Teresa is one of the most important spiritual works in Catholic history. Napakasikat ng writing na ito, ng book na ito. So ang other term ng interior castles, the mansions. In relation sa sabi ni Jesus, "In my Father's house there are many mansions." So itong libro na ito, meron 7 mansions. So itong book na ito, The Interior Castle, ay journey, paglalakbay, spiritual journey natin closer to God. So si Saint Teresa, marami na bang nakakilala sa kanya? So i-discuss natin konti lang yung life ni Saint Teresa para maintindihan niyo. So isa siyang Carmelite, no? Si Saint Therese of Little Flower or Saint Therese of Lisieux, magkaiba yun. Saint Teresa of Avila, iba yun. Okay? Mas earlier si Saint Teresa of Avila. Pareho silang doctors of the church. So, during sa kanyang spiritual life, naka-experience siya ng mga mystical visions, advanced spiritual prayer. Dahil siya ay napaka-humble, ang totoong taong banal ay ayaw ipaalam sa iba. Doon mo makikita ang totoong banal. Ayaw ng kasikatan. Pero bakit nalaman itong mga experience niya? Dahil out of obedience sa kanyang superior na inutusan siyang isulat para makatulong sa iba. Para makatulong sa iba para sa kanilang spiritual journey. At para din mausisa ang kung
kanyang experience ay authentic, no? Or merong mali sa mga turo niya para mausisa. Okay? So, Carmelite nun, mystic, doctor of the church. Isa siya sa mga doctor of the church. So, namuhay siya 1515, namatay siya 1582. Si Saint Teresa of Little Flower, nasa mga 1900s, no? Reformer of the Carmelite Order. Okay. So, nung bata pa siya, mahilig na siya magbasa ng Life of the Saints. Okay, take note. Makakatulong talaga mga kapatid sa atin ang pagbabasa ng Life of the Saints. No? The Lives of the Saints. Nakakainganyo na maging banal. So, kasama ang kanyang, ang kapatid niya because, pumunta sila sa, umiskapo sa kanilang bahay, no? Para maging martyr. Ipagkwento natin mamaya yan. Okay. So, si Teresa, dahil na-inspire sila, kasama niya yung kapatid niya, si Rodrigo, no? Na-inspire sila sa buhay ng saint, gusto nila maging martyr. Kasi nabasa nila yung buhay ng mga martyr. Na pag namatay ka, because of your faith, you'll go straight to heaven. So, gusto nilang gayahin. Kaya pumunta sila, naglaya sila, dahil sa kanilang kainosente, gusto nilang pugutan sila ng ulo ng mga Muslim. So, punta sila sa lugar ng mga Muslim. Buti na lang, nahuli sila ng kanilang kamag-anak habang naglalakad patungo sa lugar ng mga Muslim. No? So, binalik sila dahil sa kanilang inosenteng isipan. No? So, she was raised by devout parents, Catholic, no? Pero medyo katagalan, nag-waver ang kanyang faith, konti, no? Kasi na-distract siya sa world, no? Namatay ang nanay niya age 14. After that, nag-start siyang na-influence ng mga secular values. Medyo worldly, okay? At napansin ng kanyang ama, kaya dinala siya doon sa Augustinian Convent at the age of 16 para matuwid ang kanyang attitude. Okay? At sa autobiography ni Saint Teresa, inamin niya na naging concerned siya sa kanyang mga looks. Ang sabi ng iba, napakaganda daw talaga ni Saint Teresa. Kung sa panahon natin ngayon, pwede siyang maging artista. Sobrang ganda niya. So, naging vain din siya. Ng kanyang mga hair, wear ng mga perfume. Mahilig siya sa mga romantic novels. At gusto niya yung na-admire siya ng mga young men. No? So, na-enjoy siya sa social outings, charming company. Hindi naman immoral, pero looking back, na-notice niya na yung mga attachment na yon sa mga beauty ay dangerous. Distraction from a life devoted to God. No? So, sabi niya, I began to dress in finery, to wish to please. No? So, beware tayo mga kababayan, no? Yung sa ating pagpapaganda, baka it's a wish to please others so that we will be praised. No? And so, pumasok siya sa convent, to make the long story short, at the age of 20. Tapos pagpasok niya, nagkaroon siya ng malubhang sakit. Tapos during sa kanyang pagpapagaling, nagbabasa siya ng mga spiritual books. Dito siya mas lalong lumalim ang kanyang spiritual life. Nung nabasa niyang The Confessions of Saint Augustine. Siguro pag may time tayo in the future, pwede nating itatopic ito. The Confessions of Saint Augustine. Mahaba-habang pagbabasa yan at paggawa ng PowerPoint. Kagaya nito. So, timeline, age 20, pumasok sa convent. Age 40, nagkaroon siya ng mystical vision of hell. Dinala siya ni Jesus sa hell. Age 47, doon niya sinimulang i-reform ang Carmelite order.
At age 52 to 67, nakatayo siya ng 17 convents, reformed convents, sa tulong ni Saint John of the Cross. So, ang vision ni Saint Teresa of Hell, no? Ano na siya nun? Medyo mataas na ang spiritual level niya nun. Naka-experience niya siya ng mystical prayer, ecstasies. Ngunit, kahit close na sila ni God, ipinadala pa rin siya ni God, pina-experience siya ng impyerno. No? Para mas lalo niyang maintindihan, no, ang panganib na dulot ng kasalanan. Para lalo niyang mas ma-explain. No? At kung anong panganib ng dulot ng pagre-relax, yung spiritual complacency. No? Sulat ni Saint Teresa, no? I found myself without knowing how plunged into hell. So, sabi niya, naintindihan niya na gusto ipakita sa akin ng Panginoon ang impyerno, no? Kung ano ang hinanda ng diablo na lugar para sa akin sa impyerno kung magpapatuloy ako mag-relax. No? So hindi tayo pwedeng mag-relax. May may hinahanda na ang diablo para sa kanya, no? So para sa kanya, itong vision of hell, itinuring niya ito na napakalaking gift ni God para sa kanya, no? Malaking pabor. Kasi dahil sa pagkakita niya ng vision na ito, nawala ang kanyang takot sa mga trials in life. Kasi kung ikumpara sa apoy ng impyerno, walang kapiranggot lang ito, no? Kapiranggot lang itong mga trials na sa life natin. At ito ang nagbigay sa kanya ng strength, no, to suffer. So, hindi ito siya punishment, no, but a merciful warning. Warning para mas lalo siyang nating respetuhin ang Panginoon, na mas matakot tayong isakta ng Diyos, no? At para ma-intensify ang ating holiness, kaya pinakita sa Kanya. So, at dahil dito, hindi na natin iismulin ang kahit venial sin at ang spiritual laziness. No? At kahit ang mga devoto, ang mga banal, kung sila ay magre-relax, pwede silang mahulog. Okay? At dahil dito sa vision na ito, naging mas lumalim ang kaniyang awa sa mga taong makasalanan na kailangan nating buhusan ng mga prayer and sacrifices para maligtas sila. No? So yung reform niya, dahil sa panahon na yon, napansin niya yung mga Carmelite convent, medyo naging relax. Hindi na prayerful. Walang meditation. Puro lang vocal prayers. Walang contemplative, walang meditation. At naging worldly na. Wala nang vow of poverty. Nagdadala na ng mga pagkain, pera, galing sa kanilang pamilya, at wala na silang So, nireform niya. So, siya ng discalced, meaning ng discalced Carmelite. Pag nakarinig kayo ng discalced Carmelite, galing yan kay Saint Teresa. No? Ang ibig sabihin ng discalced, walang sapatos. No? So, strict poverty, silence and solitude, deep contemplative prayer, detachment from worldly comforts. So, in contrast sa kapanahonan niya, naging naging worldly ang mga convents. So ito yung mga works, mga sulat ni Saint Teresa. The Life of Teresa of Jesus, autobiography, The Interior Castle, and The Way of Perfection. So itong tatlo ang mga pinakasikat niya, no? Sinulat niya ito out of obedience, hindi para magpasikat. So ano itong Interior Castle? Ang Interior Castle ay ang ating kaluluwa daw, kapatid, ay para siyang diamond. Yung diamond crystals, marami siyang silid sa loob. Nasa center ng diamond na yon
ay si God, si Jesus. No? So kumikinang ang soul, no? Para siyang diamond. So, ang journey natin, ang ating paglalakbay ay mula sa labas papasok, no? So, interior castle, nandun si God sa center. So, the more ikaw lumalapit sa gitna, the more ikaw lumalapit at nagiging mas kamukha si God. Union with God. So, yun ang bird's eye view ng interior castle. So, each mansion represents stage of spiritual growth. So, merong 7 mansions. Okay? 7 mansions. Ang 7th, yun ang pinaka-close kay God. Pinaka-center. Okay. So, meron pang outside. Outside of the castle. Yes. Ano yung outside? Yung mga taong living in the state of mortal sin. So, nasa labas ka ng castle. No? People na hindi pa iniiwan ang kanilang mortal sin. Nagda-drugs, still enjoying watching pornography, living in artificial contraception, no? Still doing illegals, no prayer, no? So mortal sin darkens the soul. So yung crystal na yon nababalot ng mud, ng putik. Kaya hindi nare-reflect ang light ni God. No? So the soul of person in mortal sin is nothing but darkness. Okay? Napunta tayo sa first mansion. Yung pinaka labas. Hindi siya labas sa loob, pero nasa gilid siya, no? Like ang castle, di ba? Pag malapit ka sa pader, sa wall. So ang tawag sa first mansion ay awakening of the soul. Ito yung kaka-convert pa lang, kaka-kumpisal, or pag nagkumpisal ka, nang wala ang mortal sin mo, you're in the state of grace. So, stage 1. Okay? So, namulat ka sa Diyos. And then, pero, dahil stage 1 ka pa lang, medyo sanay ka pa, hindi ka pa masyadong malayo sa kasalanan. Nahuhumaling ka pa sa kasalanan. Parang gusto mo pang bumalik. Parang sayang, hindi na ako magpalalasing-lasing, hindi na ako magda-drugs. Parang gusto mo pang bumalik. Na-attach ka pa. No? Hindi mo na ginagawa, pero nasasayangan ka. Hindi na ako makaka-premarital sex. Hindi na ako manonood ng mga porn, mga ganon. Hindi na ako mag-illegal, ganon. Ha? So, na-realize niya na importante ang prayer. So, itong taong ito, nasa stage 1, the first mansion, nagpe-pray, nagsisimula na siya mag-pray. Okay? Ngunit, napakalapit pa niya sa outside world. No? So, parati pa siyang nadidistract sa mga outside noise ng mga makamundong mga aliw. Okay? So, absorbed pa siya sa mga worldly affairs, business, money, gano'n. Engulfed, nababalot pa siya ng mga honors, ambitions, worldly pleasure. Pero, may takot na siya sa Diyos. May takot na siya sa Diyos niya. Alam niya, kailangan na siya mag-pray. So, na-realize niya, God's call, no? Gusto niyang lumapit sa Diyos. Pero nag-i-struggle siya. Divided pa siya. Attached, yung puso niya parang hinahatak pa patungo sa kasalanan. No? So, nahihirapan pa siya mag-pray. Hindi pa siya parating nakakapag-pray. Parating, minsan meron, minsan wala. Ganun, no? Meron siyang desire to do good. No? Pero wala lang siyang lakas. Wala siyang discipline. No? Natatakot din siyang gumawa ng kasalanan.
at nagsisimula siyang pumunta sa mga sakramento. So, ang importante dito ay self-knowledge. Napaka-importante ng self-knowledge. So, makukuha natin ng self-knowledge pag tayo ay nag-mumuni-muni. Sit down and reflect. Kilalanin natin ating sarili. Ano ba ang weakness ko? Saan ba ako mahina? Ano ba yung mga parating kong kasalanan na uulit-ulit ng mga venial sin? So, kilalanin mo, self-knowledge, very important, para ikaw ay mapupunta sa second mansion. And then, kilalanin mo na ikaw ay hindi mo kaya pag wala si God. Kailangan mo ng power. Hindi mo makakaya ito sa self-will or mind over matter. No? So, at kahit dapat alalahanin ng taong to sa stage na ito na kahit weak ang prayer mo at distracted ka sa prayer mo, nakikinig ang Diyos. No? At sa mga beginners, lalo na bibigyan kanya ng maraming grasya sa mga beginners. So stage 1 to no? The first mansion. God is near. You should just hope and trust God, no? Okay. Ang danger lang sa stage na ito ay dahil baka pwede kang mag-relax kasi na-feel mo satisfied ka na sa konting aumento, konting progress mo. Sabi mo, okay na ako kasi wala na akong mortal sin. No? At hindi ka na willing mag-grow. Baka makontento ka na sa stage na yan. At also, beware also na sa stage na ito, grabe ang tukso. Grabe ang papadalang mga challenges ng Diablo sa iyo. Kasi gusto niyang bumalik ka sa mortal sin. So, ayaw niya mag-advance ka. So, babanatan ka ng temptation. So, sabi ng iba, kung kailan ako gustong lumapit sa Diyos, doon lumalabas yung mga problema, mga suliranin, mga ganun, di ba? So, beware of discouragement, at saka hopelessness. So, anong gawin natin? Sa stage na ito, pag andito tayo sa stage na ito, magpatuloy sa prayer. Kahit walang, parang walang lasa yung prayer natin, kahit pinipilit na natin. Huwag na huwag kayong makinig sa sa lies, no? Kasinungalingan ng Diablo na pag pinilit mong sarili mo mag-pray, ipokrito ka. No. Huwag ka maniwala dyan. Hindi pagiging ipokrito kahit pinipilit mong sarili mo pray. Kahit hindi mo feel, magpe-pray ka, hindi kasalanan yan. Mas gusto ni Lord yan. Mas malaki ang points pag hindi mo feel mag-pray, tapos pinilit mo mag-pray, mas malaki ang points. Huwag ka maniwala sa Diablo. Okay? Practice humility na hindi mo kaya to without God. And then also, kailangan mong mag-detach dahan-dahan sa mga barkada, sa mga palabas, sa pelikulan, o ng mga gawain na nakaka-distract sa'yo from God. Mga pleasures, o ano man yan. Kahit mabubuti pang pleasure na yan. Okay? At huwag ka mainip. Step by step. Hindi kailangang overnight or 1 week or 1 month pumunta ka sa 7th mansion, no? Step by step. So, parang itong front porch, no? Ng bahay, ang the first mansion. So, ang tao, in summary, no? You take God seriously, nagsisimula ka ng, sige, bibigyan ko ng time si Lord. Pero, nahuhumaling ka pa sa worldly attachment. Attach ka pa masyado. Okay? So, huwag lang mag-give up. No? Sa simula, ang pinakamahirap. Sa simula, ang pinakamahirap. No? Pero, tutulungan ka ni God.
Now, punta tayo sa second mansion. The struggle to grow in holiness. Step 2. Para tong nag-improve ka na konti. So, sa stage na ito, ang tao ay hindi ka lang may basic awareness of God, gusto mo nang mag-grow. No, gusto mo nang lumago ang iyong spiritual life. So, hindi ka na kontento na merong Diyos, kilala mo ang Diyos, mas gusto mong maging close sa Kanya. At mas lalong nagiging sensitive ang spiritual ears mo sa boses ni God. Pero, andito pa rin ang temptation. Of course, andyan naman yan. Pero mas tumitindi. Mas lalong tumitindi ang attachment, ang hatak ng mga temptation. Hindi ka na masyadong self-centered. Hindi ka na masyadong self-centered, pero hindi ka pa mature. Okay? So, para siyang spiritual tag-of-war, naghihilahan. Hinihila ka ng mundo, hinihila ka ni God. Pero mas lalong naririnig mo na ang boses ni God. Internal battle dito sa stage 2, second mansion. So, mas lalong titindi ang atake ng ang Diablo sa iyo dahil ayaw siyang pumayag na makukuha na ni God. Dito sa stage na ito, ang tao ay mas lalo niyang nakikita ang kaibahan ng divine, ng worldly, ng makamundo at makalangit. Boses na galing sa Diyos, boses ng mundo. Mas lalo na niyang mas nakikilala kumpara sa first mansion. So, mas tumataas yung spiritual sensitivity mo. Pero, hindi pa masyadong malinaw. So, meron kang desire for prayer, confession, may desire for... So, tatanungin mo sarili mo, andito ka ba sa stage na ito? First stage, second stage, nakaka-relate ka ba? So, may hunger ka na sa prayer, confession, reading of scripture, at gusto mong nabubuhay sa virtuous life. Life of virtue. Dry pa rin ang prayer, pero tinetest, sinusubok lang ang iyong faithfulness kung magpapatuloy ka ba mag-pray. So, may difficulty, may discouragement. So, the soul must learn to persevere in prayer. So, stage 1, stage 2, pareho. Kailangan natin manatiling gumawa ng disciplined life of prayer. Kahit wala kang nafe-feel na good feelings. Wala kang nadarama na good feelings in prayer. Kahit pinipilit mo lang. So, kahit ako, di ba? We try to go to Mass every day. Pero may mga time na pwedeng, ano ba to? Ba't ginagawa ito? Ang pahiro-hiro na ito. Iba naman, relax naman. Sarap matulog hanggang alas 7. Kahit na magigising ng umaga, mag-pray. So, kahit walang consolation, minsan, hinahatak mo na lang yung paa mo, gumising. So, ito yung advice ni Saint Teresa sa mga tao andito sa stage na ito, the second mansion. Do not give up. Maraming bumabalik sa labas ng castle. Maraming bumabalik sa labas ng castle dahil sa nag-give up sila. Ano ba to? Pwede ko namang magpa-relax na mapunta sa langit. Lalo na pag sila ay nakarinig ng mga mensahe mula sa mga taong simbahan, sa mga leader ng simbahan natin, na sa mga authority sa simbahan na nakikita nila ang buhay nila na pa-relax lang din ito sila. Bakit ba ako sobra pa ako sa dapat yung iba ginagawa nilang example yung mga buhay ng
nakikita nilang pare o madre na parelax-relax lang naman, worldly, hindi natin gagayahin yan. No? Ano sabi ng Bible? Gayahin sundin natin ang sinasabi, pero huwag natin gayahin ang kanilang buhay. No? So, do not give up. Kahit dry, pray pa rin. Humility. Without God, kung walang tulong ni Lord, hindi mo talaga kaya. No, ganun, balik-balik pa rin. And then, magandang advice niya, magsimula kang mapag-isa. Mag-enjoy. Yung iba, hindi mapakali. Pag sila'y mag-isa, dapat bibisitahan nila ito, punta sila sa barkada, ganun. Okay lang mag-isa ka, kasi pag mag-isa ka, may time ka mag-contemplation. Oh, fewer distraction. Makakapag-google ka ng maraming time for prayer. So, ang Bible parallel dito, isipin natin yung Matthew chapter 13 verse 20. No? Yung the parable of the sower. Yung seed na lumapag doon sa babatong lugar. Excited siya, ni-receive niya ang word ni God with joy, kaya lang, na-choke siya. Kasi mababaw lang yung lupa, dahil sa mga hindi masyadong lumalim, na-choke siya at bumalik siya outside of the castle. So, ang second mansion, ang ating goal dito ay to develop deeper roots. Dapat mas malalim ang ugat. Okay? So, ito yung goal ng second mansion. Gawin nating mas matatag ang ating kalooban. Strengthen the will. No? At piliin natin parati si God. Constantly, consistently choose God. Kahit ito'y mahirap. Mag-establish tayo ng spiritual habits. Hindi kaplastikan ang pag-develop ng habit. Kahit dinumero. Huwag kang mahiya na dinumero. Ganito, alas 6. So, may alarm kami, alas 6, alas 12, alas 6, alas 3, Divine Mercy. Every 6 o'clock, 12 o'clock, 6 o'clock, magpe-pray kahit saan. Pag nag-alarm, Angelus. Di ba? So, meron tayong spiritual habits dapat na gagawin. Makakatulong yan. No? Pag wala kang dinumero na schedule na susundin mo ito kahit hindi mo type, walang mangyayari. Hindi ka lalago. Reflection. Have I experienced times when I wanted to grow spiritually, pero na-discourage tayo ng mga distraction of dryness? No? Paano tayo nag-respond? No? Third mansion. The virtuous soul at a crossroad. Third mansion. Mas lumago ka na. So, ang third mansion ay napakagandang stage ng soul ito. Ngunit delikado rin. Bakit delikado? So, ito yung stage na ang tao ay moral. Hindi na siya gumagawa ng mga kabulastugan. No? Hindi na siya gumagawa ng mga illegal. Wala siyang pulasisi. Devout na siya. May discipline na siya sa prayer. Okay? Morally upright. Gumagawa na siya ng mga good works. Ngunit, hindi pa niya totally sinosurrender ang kanyang kalooban kay God. Into the deepest level. So, this mansion is often misunderstood. So, the person may look like a saint. Parang banal na tong taong to, tingnan sa panlabas. Pero hindi pa kompleto ang transformation. Bakit? Kasi, so kita mo, meron siyang regular spiritual discipline. Daily prayer, frequent confession, Eucharist, ina-avoid niya ang sin, he tries to live uprightly. Yeah? Pero meron siyang nakatago na self-will.
Ha? Kahit siya ay banal, hindi na gumagawa ng mga kasalanan, gusto niya pa rin yung control. Siya yung nagko-control ng manabela ng buhay niya. At sanay pa rin siya sa comfort. Gusto niya ng spiritual security. Gusto niya ayaw mabagabag, ayaw mabalisa. Gusto niya comfort. Gusto niya sa mag-stay lang siya sa comfort zone niya. No? At gusto niya mag-serve kay God sa kanyang sariling pamaraan at his own term. I want to serve you at this term. May naalala ko may nag-question dito sa dito sa Zoom, no? Sabi niya babae siya at sa labas doon sa abroad siya extraordinary Eucharistic minister siya. Usually mga lalaki lang dapat. Pero pag uwi niya dito sa Pilipinas, hindi siya papayagan dahil lalaki lang dapat. So yun ang gusto niya. Nalulungkot siya. So yan ang example na you want to serve God at your own term. Yung hindi naman masama ang pag-serve kay God. Pero dapat sa term ni God. Kung saan kanya nililid. Hindi yung pagpapilit mo ang sarili mo, gusto ko ganito, leader ako sa ganito, gusto ko dito, gusto. Hindi, tanongin mo, anong gusto ni Lord ng service mo? Hindi yung at your own term. Ha? Ano lang gusto mo? Hanggang dito lang ako, Lord. Hindi ko na gustong dagdagan pa yan. Hanggang dito lang, sobra na. Over na yan. Ha? At saka, sa stage na ito, kahit banal lang tong taong ito, natatakot pa siya sa suffering. Nire-resist pa niya ang mga sacrifice. Ina-avoid pa niya ang cross. Gusto niya comfortable spiritual life. Niilag pa siya sa mga trials and hardships. Okay? Kung sa ano pa, natatakot kang, di ba when I pray the Our Father, sa stage niya, your will be done on earth as it is in heaven. I stop and then, Lord, let your will be done in this earth, especially in my life. Sige, let your will happen. No? Kahit ano ba niya ipadala mo sa akin. Natatakot ka pang sabihin yan. Natatakot ka pang magbigay ng blank check kay God nga, sige Lord, sige, isulat mo kung magkano gusto mo, Lord. So, nilalagyan mo pa ng terms si God. Hanggang dito lang, Lord, wag ganito. So, hindi mo pa totally binibigay sa sarili mo na do whatever you want to do with me. No? Kasi dapat may dugtong yan. Lord Jesus, I trust in you. Nagtitiwala ako na kahit anumang ibigay mo sa akin na pagsubok, alam kong galing sa iyo yan. Alam kong tutulungan mo ako. No? It will be good for me. So sa stage na ito, meron ding dryness in prayer. Hindi mawawala ang dryness in prayer. No? At sinasadya ni Lord na tinatanggal niya ang spiritual consolation na wala kang ma-feel during prayer para ma-purify ang motive. No? Na magpapatuloy ka pa sa pagdarasal kahit wala kang na-feel. So sasadyain ni Lord yan minsan. No? Will it keep praying when there is no feeling? So warning sa stage na ito. No? This is the most dangerous stage kung hindi ka lumagpas dito. Dahil pwede kang magkaroon ng spiritual pride. Kasi, di ba, mabait ka na, gumagawa ka na ng good works, moral ka na, hindi ka na gumagawa ng mga mortal sin, pero pwede kang mahulog sa spiritual pride na magaling ka na. No? And then, naabot mo na ang pinakamataas. Akala mo ito na. At magiging magiging relax at complacent. Hindi ka na mag-desire ng higher level. So, ang advice ni Saint Teresa is persevere in humility. Return to humility na wala kang ginawa dahil galing sa sarili mo. Lahat ng ginawa mo mabuti ay galing sa Diyos, ang kakayahan. Wala kang mapagmamalaki sa Diyos.
At walang obligasyon ng Diyos sa iyo. Okay? So, after you do good works, you say, I am just an unprofitable servant. I am just doing my duty. So, yun. Huwag mong kalimutan yan. So, you have to love God more than itself, no? So, you have to love God more than yourself. Dahil, ang love ni God ay mas higit pa sa ating buhay. No? Ang love ni God is higit pa sa ating buhay. So, we should be willing to suffer for Him. So yung stage na ito, the souls in this mansion have what the church call acquired virtue. So, ang spiritual discipline, spiritual prayer, yung discipline in prayer, na nagagawa natin ito dahil sa acquired virtue, dahil sa nakasanayan. No? Habit of discipline. Hindi ito dahil sa infused virtue. So, stage na, so hindi pa ito, so wag nating isipin na dahil ito ay ito ay galing sa Diyos. Nagawa mo lang ito dahil sa habit, no? Habit or discipline. So, versus being transformed in love. Okay? So, dapat naisin mo pa rin na lumago at pumunta sa fourth mansion. So, ano ang goal ng third mansion? So, di ba, hindi pa natin binibigyan si Lord ng complete control. Gusto pa natin mag-serve kay God in our own terms. So, if you are that stage, surrender the control to God. Bigay mo ang manibela kay Lord. Let go of spiritual safety. Allow God to take the soul into deeper intimacies through sa pamamagitan ng suffering, purification, and joy. So, huwag tayo dapat, hindi lang natin i-accept ang suffering, we should desire suffering. We do not just accept suffering, but we should desire suffering. So, yung scripture verse na angkop dito ay Mark chapter 12 verse 34. You are not far from the kingdom of God. No? So, the soul is close to God, but must take the final step of total surrender. Malapit ka na sa kingdom ni God. So, reflection. Am I trying to be holy in my own terms? Am I afraid to fully give God the permission to lead me wherever He wants? Okay? Now, let's go to the fourth mansion. Beginning of mystical prayer. So, sa fourth mansion, dito pa magsisimula ang mystical prayer. Okay. Now, sa first, second, third, meron tayong prayer, vocal prayer yung ginagawa natin, di ba? Our Father, who art in heaven, mga ganun. Mga vocal prayer. At nagme-meditate din tayo. We meditate. Ibig sabihin ng meditation, iniisip natin kung anong sinasabi natin. Okay? So, sa second and third mansion, iniisip natin kung anong sinasabi natin. Yung sa first mansion, more on vocal lang. So, walang paglalago sa prayer life kung hindi natin iniisip kung anong sinasabi natin at hindi tayo nagbibigay ng oras para kausapin si Lord. Okay? Yung rosary ka pero hindi mo naman iniisip yung sinasabi mo, walang paglalago diyan. So, punta sa fourth mansion, na-experience mo na yung infused prayer. Yung prayer ay galing na kay Lord. No? Ini-infuse na, pinapasok niya na sa isipan mo, sa puso mo. Siya na ang nag-i-initiate ng pakikipag-usap sa iyo. No? Hindi ka na ikaw nakikipagsalita sa Diyos,
nakikinig ka na kay Lord. Marunong ka nang makinig kay Lord. Di ba? Sino na ba sa inyo dito, sagutin niyo lang sa isipan niyo, yung hindi lang ikaw nagsasalita, may naririnig mo ng boses ni Lord. No? The soul, less na lang yung speaking niya, more of listening and simply being with God. Ito yung contemplative stage. No? Contemplation. Nag-enjoy ka na sa presence ni God at siya na yung nakikinig ka sa Kanya. So, minsan na-overwhelm ka. I don't know if you have experienced that. Nafe-feel mo ang peaceful, joy, gentle presence of God. No? So, yung tinatawag na contemplative prayer. So, nagta-transition ka from discursive to contemplative. Ha? So, sa earlier mansions, sa previous mansions, meron ka meditation. Meditate mo ang meaning ng scripture na binasa mo, yung mga resolutions mo. Ha? Pero sa fourth mansion, sa mansion na ito, in-infuse yung presence niya. Ikaw ay namamahinga sa kandungan ni Lord. Nag-enjoy ka ng presence niya. Ha? So ito yung tawag na prayer of quiet. Ang tawag dito ay prayer of quiet. So, you are captivated by the beauty of God, by God's presence. Nag-enjoy ka sa presence niya. Ha? Active yung intellect mo, pero ang kaluluwa mo ay hinahatag sa interior silence. Mga kapatid, ang problema dito sa lecture na ito ay hindi to theoretical. I-experience mo. At napaka-hipokrito ko naman kung sasabihin kong parati kong na-experience to. Hindi ko pa tayo sure kung anong stage tayo. So, let us all learn and grow together. Kaya hindi ko masasabi na, ganito experience, ganito, no? Because it is spiritual, hindi to theoretical. Okay? Hindi ko pa natin alam kung umabot tayo sa fourth stage, no? Mahirap ang stage to. Kasi, yung soul, ang kaluluwa natin, ay drawn, meaning, hinahatak sa stillness. Yung dagat na walang alon. Interior silence. Okay? And meron siyang sense of inner delight and peace. Experience with God. Hindi mo mapaliwanag, pero nangyayari. No? Hindi mo kayang mapaliwanag. Passive ka na sa prayer. No? So, hindi mo ito sinasadya. Hindi mo ito pwedeng sadyain. It is a gift. Maaabot mo lang ito pag sanay kang mag-meditate. Maaabot mo lang ang contemplative prayer pag sanay ka nang nagme-meditate at binibigyan mo ng panahon makinig sa boses ni Lord. So, it is a gift. Hindi ito sinasadya. Pag sinasadya mo talaga at kung sa Bisaya pa, pag ipugos ko naman, if you force the issue, it will fall into illusion. Kaya yung iba, nag-i-illusion. Kaya may mga vision sila, pero illusion pa lang. Kaya huwag mong sadyain, no? So, dito rin na stage, kasi pag pinipilit mo, minsan ang diablo ang sasagot sa'yo. No? Bibigyan ka ng illusion ng mga demonic. Kaya huwag kang mag-request ng mga mystical phenomenon. Kasi doon lumalabas na yung mga false gift of tongue, false na mga messages from above, pero galing pala sa ano. So it requires trust, humility, and surrender. So anong effect sa kaluluwa pag na-experience mo na ito? The fourth mansion na si Lord ay nakikipag-usap sa iyo, siya nang nagdadala ng prayer.
So, ang effect nito ay greater detachment from worldly things. Mas lalo kang ayaw mo na ng mga kasiyahan sa mundo. Ayaw mo na ng mga material masyado. No? At saka meron ka ng, mas gustuhin mo ng maging tahimik. Gusto mo ng mapag-isa. No? At mas lalo kang nagiging sensitive sa kasalanan. No? Ayaw mo nang gumawa ng kasalanan. Okay? Ayaw mo na yung mga bagay na nakaka-offend kay God. No? At lalo kang nagiging compassionate sa iyong kapwa. Kahit hindi mo namamalayan, nagiging compassionate ka na sa iyong kapwa. So, anong warning ni Saint Teresa? Huwag mong hanapin ang extraordinary experiences. Like mga speak in tongues, no, mga extraordinary. No? Huwag mong hanapin yun yung mga mystical phenomenon. Kasi sa frequency, sa radyo, kung sa radyo pa, hindi lang ang Diyos nakikinig, ang diablo din. Okay? Pag gusto mo parati yon, yung mga mystical na yon, pwede kang mag-illusion or sasagutin ng diablo. So, hindi kung ano yung nafe-feel mo sa prayer ang importante. Kung ano ang epekto pagkatapos. May nagiging more compassionate ka ba? Mas lalo ka bang naging matulungin? No? At sa stage na ito, pwede ka rin magkaroon ng spiritual dryness. Okay? So, ang biblical passage natin dito ay Psalm chapter 131, verse 2. I have calmed and quieted my soul like a weaned child with his mother. Yung parang nakakandong ka lang sa iyong nanay, no? So you are trusting God, you are resting, namamahinga ka lang doon sa dibdib ng iyong nanay, parang ganoon si God sa iyo. At hindi ka nagde-demand. Ito yung fourth mansion, no? So yung goal ng fourth mansion is i-prepare ka for deeper intimacy. No? So receive ka lang, no? Rather than you're striving, mas nakikinig ka lang kay Lord. At mas nagiging sensitive ka sa calling ng Holy Spirit. Reflection. So, do I allow silence and stillness in my prayer life? Or ako lang parating nagsasalita at nag-e-effort? Okay? Now, let's go to the fifth mansion. The prayer of union. So, ano ka na? Nag-move ka na from fourth mansion. So, ang fifth mansion, si God na ang humahawak na sa faculties ng iyong kaluluwa. No? Prayer of union. So, united na ang iyong kaluluwa sa kay God. So, hindi pa lubos, pero it is very, very close already. No? And parang nalalasap mo na ang presensya ni Lord. Okay? So, ang description ni Saint Teresa is, nakakita na ba kayo ng ng caterpillar? So, yung caterpillar, di ba, maggagawa siya ng cocoon or ang silkworm. Babalot. Tapos, matapos siya mabalot, magta-transform siya into butterfly. So, ikaw, through prayer and sacrifice, yun yung paggagawa mo ng cocoon. At dahil sa yung complete detachment from the world and surrender, mamamatay ang iyong old self. Mamamatay ka na, and then the birth of a soul lalabas. You are a new person. No?
So, anong nangyayari sa fifth mansion? Complete suspension of the will. Yung wala ka ng sarili mong control, binigay mo na kay God. Okay? And ang nagmamahal kay Lord ay hindi na ikaw. Si Lord na ang nagmamahal kay Lord through you. So sa mga previous mansions, you want to love God. Pero gaya ng nafe-feel ko, Lord, I want to love you. Gusto ko kitang mahalin, pero ano ba tong love ko? Parang joke-joke lang. Parang theory. Gusto kitang mahalin, pero hindi naman nakikita. Hindi ko dinadarama ang pagmamahal ko sa iyo. At pagmamahal mo sa akin, theory. Teach me to love you. So, huwag kayong malungkot. May desire ka to love God, natutuwa na si Lord niyan. You have the desire. So, hindi ka pa dumadating na yung kagaya ng nafe-feel ng mga saints na grabe yung para silang uhaw na gusto nilang yung kanilang minamahal. Yun talaga. Yun ang gusto natin. Ito yung fifth mansion. So, kung nasa desire to love God ka pa lang, nakakasa fourth mansion or third mansion. No? So, ngayon, ang ating kalooban, yung will natin, is fully possessed by God already. Hinahawakan na ni Lord. So, loving Him with His own love. Meaning, minamahal natin si Lord gamit ang kanyang pagmamahal. No? Siya na ang nagmamahal sa sarili niya through you. No? Not by our human effort. Malalim to. Malalim. Wordless intimacy. Hindi ka na gumagamit ng salita. Hindi mo na ginagamit yung words, imagination, or reasoning. Huh? So, kagaya ng sinabi sa Bible na it is the Holy Spirit will give us, we do not know what to pray, but He will give us unutterable words. Ang ibig sabihin, hindi yan speaking in tongues. Yung hindi na maintindihan. Yung hindi na natin kaya kahit isipin o i-put into words. Yon ang ibibigay ni Lord sa iyo sa stage na ito. God is already loving Himself. No? So, profound interior silence. Hindi mo na ginagamit yung imagination mo. Hindi na ginagamit ang reasoning mo o words. Wala nang words. Basta, simply with God. So, masasabi mo na galing to kay God kasi may transforming power. Peaceful. Full of love. Huh? Hindi kagaya na pag alam mong hindi galing kay Lord kung ito ay full of hallucinations. No? Walang humility, walang transformation. No? Pwedeng hallucination. Pero pag galing kay God, no? It's transforming. Sensya, umuulan. Okay. So may lasting effect siya. Okay? So anong effect niya? Pag na-reach mo ang stage na ito, mas lalo kang, the more ka nagiging detached sa mundo. Naka-center ka na kay God. And then, long-lasting ang impact niya. At mas gusto mo nang mag-serve sa iba. Loving and serving others. So, ano nangyayari sa prayer of union? Tawag dyan, prayer of union. Pwede na hindi mo maalala ang nangyari during prayer of union. Kasi sinususpend ni God yung memory, ang intellect at imagination. Kagaya ng nananaginip ka. Ang ganda ng panaginip mo. Tapos pagising mo, ano ba yun? Ang ganda-ganda pero hindi ko maaalala. Yun ang example ng prayer of union. Pwedeng hindi mo maalala, pero meron siyang lasting effect. You want to love, you want to serve, at nagiging detached ka. Ha? Para siyang divine sleep. Total rest and surrender. Pero ang kanyang bunga, pwede siyang sandali lang. Last a few moments.
Yung prayer of union. It will just, pero yung ano niya, ang bunga niya eternal. No? Namamalagi. Anong danger sa stage na ito? Yung baka mapagkamalan mo ang emotional high, feeling lang pala, no? Pero ang totoong union always bears ang result niya humility, detachment, love of neighbor. At ayaw mo ng self-importance. Ayaw mo ng self-importance. So ang scripture natin dito, Galatians chapter 2 verse 20, it is no longer I who live, but Christ who lives in me. Hindi na tayo nabubuhay, si Kristo na nabubuhay sa loob natin. Lumalabas na siya. Mas lalo na siyang nadarama. Reflection. Am I still clinging to spiritual experiences? Gusto ba nating nagtatampo tayo, Lord? Gusto ko maka-experience ng mga lumilipad. Gusto ko yung mga speaking tongues, yung mga mystic. Gusto ba, nag-expect ka ba nun? Or am I willing to let God love me silently, deeply, and transform at His peace? No? So, 6 mansion. Trials, visions, and deep purification. Ito yung pinakamatindi na stage. One of the most intense na mansion. No? So, ito yung stage na period of trials, purification, extraordinary graces. No? Kasi hinahanda ka na sa pinakamataas, 7th mansion. So, dito naka-experience ka na ng mga mystical experience. Okay? Spiritual joy, intense spiritual joy. Pero makaka-experience ka rin ng painful trials like interior suffering, dark night of the soul. Narinig nyo na yun? Yung feeling mo, nagpe-pray ka pero feeling mong layo-layo mo kay Lord. Feeling mo, naririnig ba ako ni Lord? Or meron ba, bakit hindi ko na nafe-feel si Lord? Parang ayaw ko na mag-pray. Tapos, meron ba akong kasalanan na hindi na-confess na mortal sin? Bakit ang layo-layo? Parang itinakwil na ako ni Lord. Ito yung dark night of the soul. No? Misunderstanding. Even physical affliction. Mga sakit sa katawan. Bakit? Anong purpose nito, ng stage na ito? Pinopurify niya ang soul, attachment sa kahit konting ego. Mga self-ego mo. Tinatanggal niya. So, in preparation for the 7th mansion. Dark night of the soul. Pray ka ng pray. Feeling mo parang, hindi gaya ng dati. Dahil excited ako. Sarap ng feeling. Maraming, pero ngayon parang, wala. Parang ano ba ako? So baka sabihin mo, ay, nasa 6 mansion na pala ako. Pero, be careful ha. Baka mapagkamalan mo ang 6 mansion into lukewarmness. Naging lukewarm ka na. Ang magkakaiba lang sa lukewarm, ayaw mo mag-pray is, dito, ayaw mo ng kasalanan. Hindi ka na nag-e-enjoy ng mundo. Pero pag lukewarm ka, nag-e-enjoy ka sa mundo. At ayaw mo mag-pray. Yun ang pinagkaiba. So, during this time, the 6th mansion, pwede ka maka-experience ng ecstasy, rapture, locutions, naririnig mo yung boses ni Lord, words talaga naririnig mo, visions of Christ, Mary and the angels, levitations, pwede mo nang experience ito. Pero, winawarningan tayo ni Saint Teresa na itong mga bagay na ito, locutions, visions, levitation, ecstasies, raptures, they're not proof of holiness. Huwag mo itong isik. Huwag mo itong hanapin o i-demand kay God. No? Deep interior darkness, dryness in prayer. Feeling mo abandon ka ni God, pero hindi mo alam, very close na siya sa iyo ngayon. Very, very close siya, pero feeling mo lang abandon ka.
misunderstanding or persecution even within the church. Sa mga pare o sa mga madre, sa kasama mo, persecuted ka, misunderstood ka, no? And you experience physical illness or pain. Tinanong si Saint Teresa, ilang years ba ito mag-last? So it can last from 2 to 20 years. This stage. Depende kay God, no? If I'm not mistaken, Saint Teresa experienced this for 20 years. The sixth mansion. Okay? So itong mansion na ito, itong stage na ito, where the soul learns to suffer well. Hindi lang learns to suffer, but learns to suffer well. To suffer with grace. No? To suffer with grace. Yung naalala ko si Saint Mother Teresa of Calcutta, nung nag-house to house siya, namamalimos para sa kanya sa mga batang papakainin niya. So, napunta siya sa isang bahay na dinuraan siya. Yan para sa iyo. Ano sagot ni Saint Teresa, Mother Teresa? Okay, para sa akin yung dura mo. O, bigay mo yung para, saan yung para sa mga bata? O. So, she learned to suffer well. Deep detachment. No? Sa stage na ito, no? God is purifying the soul. Hindi lang kaya pinupurify ang soul from sin, but attachment to consolations. Hindi ka na attached sa material world, kahit sa spiritual consolation. Meaning, wala kang kung sa ano pa. O kumusta ka na anak? Okay ka lang ba dyan? Wala kang mafe-feel na ganun. Ay, kawawa ka naman. Yun yung spiritual, yung mga consolations. Kahit ganun, wala. Kahit expect na sa stage na yon, kahit na ganun, wala. Hindi, kasi minsan, may maraming mga religious o mga banal na masyado silang attached sa spiritual consolation. Magtatampo kung walang ganun. No. Sa stage na ito, ang tao ay malalearn niya to love God for who He is, not for what He gives. Okay? So, nagiging more selfless ang tao. Mas hindi na titinag o natitibag ang kanyang faith. No? More compassionate, more understanding. Mas nagiging understanding ang taong to sa pain ng iba. Sa stage na ito. At mas nagiging humble ang tao sa stage na ito. No? Sabi ni Saint Teresa, ang tao sa stage na ito ay gusto niya to do God's will at ready to suffer whatever comes from the hand of God. All he wants to do is to do God's will. No? Ang biblical passage natin dito is 2 Corinthians chapter 12 verse 7. My grace, so di ba si Paul, hinihingi niya yung tanggalin yung thorn sa kanyang flesh. Ang sagot ni Lord, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. So sa stage na ito, magsasuffer talaga tayo. Pero, pwedeng mananatili ng ilang years. Hindi niya tatanggalin yan for ilang years because the grace of God ay sapat na. No? My power is made perfect in weakness. Warning ni Saint Teresa, do not chase, huwag kang magnanais na magkaroon ng mga mystical experience. Hindi hinihiling yan. Ang taong humihiling ng mystical experience, mystical phenomenon like levitation, ecstasies, charismatic gifts, mga ganon, ay not being humble. Many are deceived if they seek visions or powers. Okay? Ang proof ng holiness ay hindi ito. Ang proof ng holiness ay greater love, greater humility, greater obedience, and not visions.
Ang goal ng sixth mansion is to empty the soul of self-love and pride. No? Ang goal niya is stepping stone to for the seventh mansion, which is spiritual marriage. Reflection. Am I willing to let God purify me even through suffering? Can I continue to trust God even I don't feel His presence? Let's go to the seventh mansion, the last mansion. Spiritual marriage. Spiritual marriage. No? So ito yung pinakamataas, ito yung kung sa ano pa, wala nang hihigit pa sa experience mo, na may experience mo si God dito habang buhay ka. No? So, you are living for God in Him and with Him. Naririnig natin ito sa misa, di ba? Banal na misa. In Him, through Him, with Him, and in Him. So, ano itong spiritual marriage? So, it is a permanent state of union with God. No? Sobrang magkadikit na talaga kayo. Permanent na, hindi yung on and off, permanent na. No? Wala nang pinagkaiba ang kalooban mo sa kalooban ni God. Ngayon, may kalooban si God, may kalooban ka rin. Medyo nagtatampo ka. Gusto ko ito, pero sige na lang kasi gusto mo to, Lord, gagawin ko na lang. May separation pa. Pero yung total unity, yung uniformity of wills, yung parang isang tao na lang kayo. Yung iniisip niya, yun iniisip mo. So kung nasisiyahan siya, nasisiyahan na rin. Ayaw mo na yung mga bagay na masasama. Wala nang separation sa will. Parang kagaya ng will ni Mama Mary. So, si Mama Mary has spiritual marriage with His Son. So, God lives through you. And you live for God alone. So, sabi ni Saint Teresa, the soul becomes one God. Kagaya ng pag binuhos mo yung tubig sa wine, hindi mo na makilala kung saan ang tubig, saan ang wine. Isa na lang sila. Ha? So, hindi ka na nagnanais ng kung ano pa, labas sa kalooban ng Lord. Ha? You live in peace, detachment, and freedom. Constant awareness of the presence of God. Minsan, kakalimutan pa natin, ay, si Lord, nandiyan pala. Always, you are aware of the presence of God. Always. No? Nandiyan si Lord sa tabi mo. At hindi ka na nagde-depend sa feeling. Dahil ang union mo ay interior at saka spiritual. Completely selfless. No? Ayaw mo nang kahit gumawa ng venial sin. No? Filled of love for neighbor. At hindi ka na natatakot ng suffering at kahit kamatayan. Wala ka ng takot. No? All things comes from God, including suffering. It lives with joy in trials. Nagbubunyi, nasisihan sa mga trials. No? Kasi, ang desire mo, kung anong desire ni God. It only desires to be united with God. So, anong bunga ng spiritual marriage? Total surrender, love. No? So, nagiging living instrument ka. Pag nakita ka ng tao, living instrument ka ni God sa kanyang peace, mercy, and truth. So, sa panlabas, titingnan mo ang taong to, ordinaryo lang. Nothing special na naman na parang kumikinang o ano. The soul, ordinaryong tao. Pwedeng nagbebenta lang ng balut yan. Pwedeng kung ano lang yan. Janitor or kusinera. So, but inwardly, it radiates holiness. No? So, biblical passage dito is John chapter 17 verse 21. That they may all be one. Isa na lang. As you, Father, are in me, and I in you.
So, sa mansion na ito, sa level na ito, wala ka nang pakialam kung may vision ka or wala. Wala ka nang pakialam kung may vision, no? The only thing that matters to you is to love and to serve. No? The soul no longer lives, but Christ lives in her. So the final thoughts, 7th mansion. Hindi ito reward ni God sa ating effort. Hindi ito reward ni God sa ating effort. Pero ito ay resulta ng isang kaluluwa na total surrender. Na completely detached from worldly things. Worldly attachment. So, di ba? Meron kang paglalagyan. Pag binuhos mo lahat yan, mapupuno ni God yan. Pero pag may tinira ka pa doon ng mga worldly things, hindi mo pa binuhos lahat, hindi mapupuno ni Lord kasi may matitira pa dyan. So sa taong binuhos niya na lahat, no? Resulta ito, hindi ito reward. No? It's given to the soul that has completely surrendered. Ito ay patikim ng langit. So, na-experience mo na ang langit dito sa lupa. Kung saan ang total unity ay to become the bride of Christ. So, reflection. Do I live each day seeking deeper union with God? Not just in words or feelings, but in surrender, trust, and love? Or do we put limit? Remember mga kapatid, lahat tayo dapat isik natin ang 7th mansion. Huwag tayong makontento. No? Kasi ano ba ang standing order ni God sa atin? Love God with all your heart, all your mind, all your strength, with all your soul. No? Hindi pwede lukewarm. Anong mangyayari sa lukewarm? He will spit us out of His mouth. So, ito yung summary. First mansion, awakening. The soul begins prayer, but is still in sin and attached to the world. Second, meaning ng still in sin, venial sin. Second, spiritual struggle. The soul hears God's voice, but is torn between grace and temptation. Third mansion, virtuous life. Lives moral Christian life, but not yet totally surrendered, control. Fourth, prayer of quiet. Begins to take over the prayer. God begins to take over. No? The soul rests in His presence. Fifth, mansion, union with God. Wala nang salita, worldless union. The soul experience being loved and possessed by God. Sixth mansion, purification and trials. Suffering, dark night of the soul. Mystical graces purify the soul and soul. And seventh, spiritual marriage. Full union with God. The soul lives in continual peace, humility, and divine love. Huh? Karamihan sa atin, saan ba tayo na stage? According to Saint Teresa, karamihan ng tao remain in the first and second mansions. Hanggang doon lang, karamihan ng tao. Dahil nagsusurrender. Hindi na at saka few, umaangat sa third. Konti lang umaangat sa third. At mas konti ang nakakaabot ng fourth mansion and beyond. No? Mas konti. So, let us pray this closing meditation. Everybody, you can open your microphone. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. The Amen. Holy Spirit. Let us Amen. please be our closing prayer. Lord Jesus, you dwell in the depths of my soul. My soul. Lead me from the noisy gates of destruction to still the quiet center where you wait for me. Like Teresa, grant me courage to enter the castle of my heart and pass through every door, even those guarded by fear, pride, or self-will. Teach me to pray with simplicity,
to trust To trust when the when way the is dry, way is dry. to To surrender surrender when you when call you me call me deeper. deeper. Let each trial purify me, each silence Each speak of your silence speak love, of your love. each Each moment draw me moment draw closer me to you, closer to you. O divine O divine bridegroom. bridegroom, May my may my soul soul become a dwelling become a place for you dwelling, alone. Not my will, but yours not be my done. will, but yours Amen. be done. Name the Father, the Son, In the name the of the Father, Holy the Son, and the Spirit. Holy Spirit. Amen. I-greet ko ulit yung mga dito ng tiyaga. Sis Maria, hello. Sis Sarah, hello. Sis Salamat, Laarn, Dok. Sis May, Brother Naven, Sis Sis Dalia, Sis Evelyn, Brother Jubik, Sis Monet, Brother Amel. Yon. Hello, Doc. So, thank you sa Doc. pagtsatsaga dito, ha. Doc, can I ask something, Doc? Sino yon? Si Sis Maria? Sino yon nagsalita? May question? And Doc. Sis Laarn. Sige, sis. Doc, I've heard about spiritual dryness. So, even sa exorcism with Father Oblong, no? Then, and also, medyo na-read ko na rin sa ibang mga stories of saints. Pero, I don't know if, siguro wala pa ako kasalayan na, Doc. Pero, have you experienced, Doc, or how do we know if that is already the spiritual dryness? Ayun, ang spiritual dryness mangyayari kahit sa anong stage until sa 6th mansion. No? Ang atin lang dapat tandaan, yung spiritual dryness is nagpe-pray ka, walang parang kagaya ng ulam na parang walang lasa. Hindi ka nag-enjoy mag-pray. So ako parati ko na experience yan, no? May time na nag-enjoy ako sa pag-pray, ang sarap-sarap ng feeling, nafe-feel mo sa Lord. Pero maraming beses din na wala, kinakaladkad mo na lang sarili mo, no? Ang danger lang dyan na baka sabihin mo na spiritual dryness, baka no? Na nasa higher level na ako. Yan ang delikado. Yun pala, lukewarm ka na. Yun ang ingatan natin. So, ang pinagkaiba ng lukewarm at saka purely spiritual dryness ay wala ka nang ganang makipag-usap kay Lord, hindi mo na-feel kasi masyado kang attached ang puso mo sa mga worldly things. Worldly pleasures, barkada. Marami kang iniisip na mga kasiyahan, aliw, mga ganon. Kaya nakakatulong ito. So, hindi na siya parang magiging spiritual dryness ang tawag dyan. More of spiritual tepidity na siya. Yun. Yun lang bantayan natin. Okay. So, let me just make it in a simple way base sa naintindihan ko, Doc, ha? So, meaning to say, ang spiritual dryness is parang gusto mong mag-pray. Ganon. oo. Then, pero there is this parang pinipilit mo ang sarili mo to pray. Tama ba, Doc? Yeah. Pinipilit mo kasi, So, there is the desire of praying pa rin, Doc. oo. At saka feeling mo, ang layo-layo ni Lord. Parang feeling mo, hindi nakikinig si Lord sa'yo. Iba rin yung na meron kang nagpa-pray ka for something, Doc, like for help or ganun, pero hindi ka naririnig. Parang hindi binibigay ni Lord. Iba rin yun, Doc, for, say, if we say spiritual dryness. Iba rin yan. So, pero rest assured, lahat ng prayer natin, pinapakinggan ni Lord. Pero, Hindi lang madali. hindi always binibigay niya Parang binibigay niya. yung gusto natin mismo mangyari. Binibigay niya sa paraan na nakakabuti sa atin. Hindi sa Not that we want. paraan How do we na want? kung anong Gusto ini-imagine natin. Tama na. Pero hindi natin alam, binibigay niya na pala, pero sa ibang paraan na mas nakakabuti. Okay, Doc. Okay.
Okay, nag-gets ko na, Doc. Thank you, Thank you Doc. sa question, Dito sis. minute, Doc. Thank you sa mga nagtiyaga. See you next week. God bless. Bye, Doc. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Bye. Bye. Bye.